Magandang gabi po sa inyong lahat. Gandang gabi naman, Padre. May mga tao na sa unang kita pa lang natin ay gustong-gusto na kagad natin. May mga taong sa una pa lamang pagkakilala, magaan na ang ating kalooban. Gayunpaman, nakakalungkot, may mga tao, kabaligtaran, una pa lang natin nakita, hindi pa bumubukas ang kanilang mga bibig, ayaw at hindi na natin ibig. Para sa atin, ang mga taong hindi natin gusto, masama. Ang mga taong gusto natin, mabuti. Subalit ang mga pagbasa natin ngayong gabi ay nagpapatunay na hindi lahat ng taong gusto natin masama. At hindi o mabuti o hindi lahat ng hindi natin ibig ay masama. Sa Ebanghelyo, maraming tao ang hindi natutuwa kay Jesus. Pero hindi naman siya masamang tao. Na ganoon din, hindi nangangahulog ang maraming natutuwa sa iyo at sasabihin mong, wow, mabuti akong tao dahil maraming natutuwa sa akin. Hindi. Kaya ngayon, buong katapatan natin marahil suriin yung ating mga sarili. Sino ba't ang mga taong inaayawan natin? Isipin niyo po ngayon. Sino po yung mga taong kapag nakita nyo pa lamang, kumukulo na ang inyong dugo? Gayon din naman, isipin nyo po yung mga taong hindi pa nagsasalita, ang gaan-gaan na kagad ng inyong kalooban. Kung ating titingnan mga minamahal kong mga kapatid, ito po ang siyang kinakailangang harapin, hindi lamang ng mga Pariseyo, kundi ang bawat isa sa atin. Galit sila kay Jesus, hindi dahil masama si Jesus, kundi dahil malaking hadlang si Jesus sa kanilang binabalak. Kakaiba ang itinuturo ni Jesus na hindi nilang kayang sundin at isabuhay. Kaya maliwanag na galit sila kay Jesus sapagkat si Jesus ipinapakita ang tama. Si Jesus ginagawa ang mabuti. At si Jesus ang konkretong kabaligtaran ng mga taong nagagalit sa Kanya. Kaya nung tinanong ko po kayo, sino yung mga taong kumukulo ang dugo ninyo, kapatid? Sabi ng psychology, ang mga taong kinaiinisan natin, hindi dahil may masamang ginawa sa atin, kundi dahil sila ang konkretong halimbawa ng mga taong wala ng mga bagay na gusto natin. Kaya nga hindi ba minsan, galit tayo dun sa masipag. Bakit? Dahil tamad tayo. Minsan galit tayo dun sa disiplinaryan. Bakit? Kasi wala tayong disiplina. Galit tayo dun sa mga chismosa. Bakit? Kasi ayaw natin mas may chismosa pa sa atin. Kaya nga po mga minamahal ng mga kapatid, mag-iingat tayo sa mga taong hindi natin gusto. Sapagkat ang mga taong hindi natin gusto, ang siyang laging nagpapaalala ng mga bagay na wala tayo. At yung mga tao naman na gustong-gusto natin, ang mga taong nagpapaalala ng mga bagay na hindi natin ibig tungkol sa ating mga sarili. Alam nyo, mamaya recollection po natin, natutuwa ako, kaya siguro naka-yellow tong mga to. No? Kaya inaasahan ko po, ipinagdadasal ko, ina-announce ko palagi, a-attend tayo ng recollection. 1 oras lang yon. No? At magandang pagnilaya, sa recollection mamaya, sino po ba yung mga kinaiinisan natin? Sino po yung mga taong nakikita pa lang natin, kumukulo na ang ating mga dugo? Tandaan natin, si Jesus kinainisan, hindi dahil siya ay masama. Si Jesus ay kinainisan dahil ang mga taong naiinis sa Kanya, ang konkretong laging nagpapaalala ng mga bagay na wala sila. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, yun po yung biyayang ating hilingin. Maghunos dili sa mga taong kinaiinisan natin, sapagkat sila ang magsasabi kung sino at ano tayo. Amen.